Ayan, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ayan, tayo po muna ay manghihingi ng gabay sa Panginoon. Let us pray, Lord, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay iyong tinipon upang kayo'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, ay hiniling po namin na samahan niyo po kami. Ang iyong presensya, Panginoon, ay patuloy pong sumama sa amin this morning. Ang banal na Espiritu ang patuloy na magpaliwanag dito, Panginoon. Kayo po ang maging speaker, Panginoon, hindi po ako. Kayo po ang magpaliwanag sa bawat isa. At muli, patuloy niyo kaming linisin, Panginoon. Patawarin sa mga nagawa naming kasalanan, Panginoon. Salamat po. Patuloy na ma-encourage kami sa inyong mga salita this morning. Salamat po. Just pray. Amen. Alright, so ang ating pong pag-aaralan, serye natin, yung pong Heroes of Faith. Ngayon naman, tunghayan po natin ang istorya patungkol po kay Esther. Alright? Sino po ba si Esther? Ayan, si Esther ay nangyari during those times na ang mga Hudyo ay na-captured ni King Nebuchadnezzar. Pagkatapos ng pag-aari ni King Nebuchadnezzar, sumunod naman ang Persian. So sila yung mga naiwan doon at patuloy na nagpatuloy na mamuhay doon po sa lugar na yon. The book of Esther is set during the Persian Empire. So naalala niyo yung paghahari ng mga empire? Una sila ay kinapture saan? Saan sila kinapture? Saan sila dinala? The Babylonian Empire. Ang sumunod na naghari is Persian. Yan, si King Xerxes. First, the book of Esther is set to during the Persian Empire, specifically the reign of King Ahasuerus. So si King Ahasuerus ay tinatawag ding na King Xerxes the first, commonly identified with King Xerxes the first during 486 and 465 BC. The book of Esther also tells us how a Jewish girl became the queen of Persia and saved her people from a plot to destroy them. So mayroong kalaban na gusto silang eradicate, patayin lahat, no? Pag-aralan natin yan mamaya, no? Ayan. So, sino-sino ang mga karakter natin ngayong umaga? Of course, si Esther, si Mordecai, yung hari, si King Ahasuerus, at si Haman. So, tandaan niyo yung mga pangalan ng mga karakter na yan, no? So, Esther's story often viewed through a lens of divine providence. Although God's name is not mentioned in this book of Esther, the events suggest that God is at work behind the scene. So wala kang mabasa dyan sa book of Esther na binabanggit yung pangalan ng Panginoon. Pero yung pangyayari sa buhay ni Esther at mga Hudyo ay makikita mo kung paano sila iniingatan ng Panginoon. Alright? Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon natin ng umaga, God is working behind the scene. Yan. God is working behind the scene. So ano yung mga events o pangyayari sa buhay ni Esther at mga Hudyo na kung saan masasabi natin ito ay may kinalaman sa Panginoon or nakikialam ang Panginoon. Ang history po ng ating sabi na history ng mundo ay may pakialam po ang Panginoon. Siya po ay nag-aakda. Una, na masabi natin na ang Panginoon ay working behind the scene. Yan. Parang hindi natin napapansin, pero yung pala ay ginawa ng Panginoon or inadya ng Panginoon. Una, Esther's rise to queenship. So si Esther ay isang orphan or iniwan ng magulang, inaalagaan siya ng kanyang pinsan na si Mordecai. And then, can you imagine na siya ay naging queen? Di ba?
Ang sabi diyan, now the king was attracted to Esther more than to any of the other women, and she won his favor and approval more than any of the other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. So ano bang nangyari? Bakit siya naging queen? Pag binasa niyo yung chapter 1, nagpatawag ng festival ang si Haring King Ahasuerus. Kaya lang, nung sila ay nagsiselebrate, in-invite niya ang kanyang queen, which is si Queen Vashti, yung kasalukuyang queen on that time. Kaya lang, hindi siya pinansin. Didma siya. So ang ginawa niya, ano siya ng batas na sa lugar na ito, sa Persia, lahat ng babae ay dapat irespeto ang mga asawang lalaki. Siya dapat ang maging leaders sa family. Kasi nga, respect. Nagalit siya ngayon. Ang sabi ng kanyang mga advisor na baka hamakin yung mga asawang lalaki sa ginawa ni Queen Vashti. So, ang ginawa, kaya lang, nalungkot si King Ahasuerus na wala na siyang queen. So, ang ginawa, nagpatawag siya ng beauty contest. Ayan. Kaya naging queen si Queen Esther. So, the events na pangyayari ng ganong bagay ay may pangyayari na may kinalaman sa Panginoon. Inadya na, pero nirefer niya si Esther to that position na maging queen para iligtas yung mga kababayan niyang Hudyo. Alright? Pangalawa, discovery of plot ni Mordecai. So si Mordecai ay isang tagabantay sa gate ng kaharian ng hari ng Persia. Narinig niya na mayroong assassination na mangyayari kay King Ahasuerus. So nireport niya kay Esther. Sabi sa Esther 2 verse 21. During the time Mordecai was sitting in the king's gate, Bigtana, and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, become angry and conspired as to assassinate the king. But Mordecai found out about the plot and told Queen Esther, who in turn reported the king and giving credit to Mordecai. And when the report was investigated and found to be true, the two officials were hung on a gallows, and this was recorded in the book of the annals in the presence of the king. So, nung ni-report, inuli yung dalawa at binitay. So, ito yung pangyayaring ito ay piniprepare si Mordecai at si Queen Esther para makapwesto sa posisyon. Si Mordecai, later of the story, ay naging right hand ni King Xerxes. Parang katulad kay Joseph, no? He became the governor, the prime minister of Egypt during those time. Second in command. Alright? So ano pa mga events na pangyayari sa buhay ni Esther na masasabi natin na may kinalaman sa Panginoon? Haman's rise and fall. So si Haman, yun yung kalaban. Ang gusto ni Haman, eradicate lahat ng mga Hudyo. Patayin lahat. Alright? Haman's the adversary promoted to a high position. So yung pinalitan ni si Haman dati nakapesto, second in command kay Mordecai, no? But later on si Haman ay pinatay din, no? Haman's adversary is promoted to a high position and plot to annihilate the Jews. His rise serves as contrast to Esther, humble beginnings, and highlights the theme of the pride and downfall. So si Haman ay siya, kaya siya na-promote kasi sip-sip siya. Yeah. Sip-sip ba pinopromote? Straw ka ba? Yan. So lagi niyang binabalitaan si King Ahasuerus, no?
For Esther 3 verse 1 to 6, sabi dito, after these events, King Xerxes honored Haman. Yan, na-promote siya. Son of Hamadata, the Agagite, elevating him and giving him a seal of honor higher than that of all others nobles. So second in command, no? And all the royal official of the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him. But Mordecai will not kneel down or pay him honor. So si Mordecai na Hudyo ay hindi nirerespeto o nabibigay honor kay Haman. Kaya galit na galit si Haman. Sabi sa 5, when Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was angered. Yet having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing not only Mordecai, instead Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews, throughout the whole kingdom of Xerxes. So imbes na si Mordecai lang ang kanyang pagplanuhan na patayin, ang gusto na ngayon ni Haman ay lahat ng mga Hudyo. So ang kanyang proposal kay King Xerxes na there are people dito sa kaharian mo na hindi sumusunod sa mga utos mo. Iba sila. So ang ginawa niya, nag-issue sila ng ano yan? EO. Executive order. Na this day, lahat ng mga Hudyo ay papatayin. So yun yung naging problema nila ngayon. Right? Timing of events. So masasabi natin that God is working behind the scene. The timing of events in the narrative is significant. For instance, the king's sleepless nights leads to the reading of the royal chronicle, which recalls Mordecai's earlier act of loyalty. So hindi makatulog yung hari, si King Xerxes. Ang ginawa niya, kinuha niya yung logbook, yung blue book. May blue book na ba? Yung sinasabing annals, nakarecord lahat doon, nung lahat ng pangyayari or events sa kaharian. Sabi sa Esther 6 verse 1, at that night, the king could not sleep, so he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to brought in and read to him. So it was found, recorded there that the Mordecai had exposed Bignata and Teres, two of the king's officers who guarded the doorway and who had conspired to assassinate King Xerxes. So tinanong yung sekretary, anong ginawa mo? What honor and recognition has Mordecai received for this? The king's asked. Nothing had been done for him. His attendants answered. So walang ginawa. Kaya ang ginawa ni King Ahasuerus or King Xerxes, tinawag niya si Haman. Si Haman. So ano dapat ang gagawin pag nakapagligtas ka ng king? Sabi ni Haman, akala niya siya yung bibigyan ng award, pero si Mordecai pala, sige, gawin mo ito. Isuot mo kay Mordecai yung robe na pang-assistant ng hari. Pati singsing, signet. At ilakad mo siya dyan sa buong kaharian. Galit na galit si Haman. Dapat daw siya yon. Alright? So makikita natin yung mga pangyayari or events, although hindi binigyan ng pansin or di natin mababasa yung pangalan ng Panginoon dito po sa libro ni Esther. Pero events na pangyayari ay tumutukoy patungkol or may mapapansin mo na may kinalaman ang Panginoon sa bawat events ng ating buhay. Parang tayo, di ba? Lahat halos ng events sa buhay natin o pangyayari ay may kinalaman ng Panginoon para sa ating kabutihan. Di ba? Ang sabi kanina sa binasa sa Romans 8:28, and we know that all things God's works for the good of those who love Him
and we have been called according to His purpose. So may mga events na nangyayari sa ating buhay na dapat magpapalapit sa atin sa Panginoon. Magiging sensitive lang tayo sa pangyayaring yon. Ano ang mensahe ng Panginoon para sa akin? Bakit nangyari ito sa akin? Hindi yung, bakit ako? Diba? Ano kaya ang mensahe ng Panginoon sa akin? Ano kaya ang gustong ipagawa sa akin ng Panginoon? Kagaya ng pangyayari sa buhay ng mga Hudyo during those times, no? Sometimes, ang ating mga pananampalataya ay sinusubukan ng Panginoon. Or being tested, or being shaken, or threatened of the events happening to us. Just like Queen Esther, no? When he learned that Haman's plot to annihilate all the Jew. Can you imagine that? All the Jew. Bakit pinakailaman ng Panginoon yung pangyayaring yon? Kasi sa lahing yon, manggagaling ang ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas. Kaya hindi po pwede na maubos lahat sila. Ma-eradicate, no? So sa buhay natin, minsan ganun, no? Na minsan, mayroong pangyayari sa buhay natin na para bang we are posed against the walls. Talagang sagad na sagad ka na. Ano bang gagawin ko, Panginoon? Pero sometimes kasi hindi yun ang tanong natin eh. Ano kaya gagawin ko? So ibig sabihin, tinutukoy mo yung sarili mo. Pero dapat ang tanong, Panginoon, tulungan mo pa ako, ano ba dapat gawin ko? Kagaya nung ginawa nila ni Esther. Ano ba ang ginawa nila? Nung that time na nalaman nila na lahat ng Hudyo ay papatayin. Alright? Yung mga ating pag-aaralan ngayong umaga. Alright? Una, yung tapang ni Esther, no? Esther's courage or lakas ng loob para harapin yung mga pangyayaring yon. Ang sabi riyan, Esther 4 verse 7. So ito yung kwento, yung binasa natin kanina, nagsasagutan sila ni Mordecai. Ang sabi doon sa 7, isilansay sa kanya ni Mordecai ang lahat na nangyari. 4 verse 7. Can you open your Bible in Esther 4 verse 7? Isilansay sa kanya ni Mordecai ang lahat ng pangyayari sa kanya at ang halaga ng salaping pinangako ni Haman na ipinambayad sa kabangbayan ng hari para pagpapatay sa mga Hudyo. Sa 8, binigyan din siya ni Mordecai ng sipi ng utos na ipinapahayag sa Sosa upang patayin sila, upang ipakita kay Esther at ipaliwanag ito sa kanya. Ipinabilin niya sa kanya na siya ay pumunta sa hari upang makiusap at humiling sa kanya alang-alang sa kanyang bayan. So nalaman ni Mordecai yung plano, kaya in-inform niya si Esther. Ito yung conversation nila sa 11. Esther 4 verse 11. Lahat ng lingkod ng hari, sabi ni Esther, lahat ng lingkod ng hari at ang kanyang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nakakaalam na may isang kautusan na kung ang sinumang lalaki o babae na pumunta sa hari sa pinakaloob sa bulwagan na hindi ipinapatawag ay papatayin. So mayroong batas sa kanila na kapag hindi ka pinapatawag tapos pumunta ka sa bulwagan ng hari, ikay papatayin. Maliban na lang, sabi riyan, maliban na lang paglawitan ka ng hari ng gintong setro. So ang hari ay may hawak na setro. Ano man tawag setro? Scepter. Ang tungkod na gold. Pag inabot sa'yo yan, ikaw ay, hindi mamamatay. Sabi niya, maaring mabubuhay ang taong iyon. Ako'y 30 araw nang hindi pinapatawag ng hari. So 30 days, hindi pa siya pinapatawag ng hari. So pag pumunta siya doon, tsak, napapatayin siya. Kasi hindi siya wala siyang appointment.
O, kailangan pag nagkipagkita ka, ikaw ay may appointment sa hari. No, bawal sa kanila. And then, sa 14, ang sapagkat kung ikaw ay tatahimik, ang sagot naman ni Mordecai sa kanya, sa 14, sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. So grabe yung pananampalataya ni Mordecai. Na kahit si Queen Esther ay tatahimik, ang sabi niya, maliligtas ang mga Hudyo. Gagawa ang Panginoon ng ibang paraan para iligtas sila. Ngunit, ikaw at ang sambahayanan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ito. Sinabi ni Mordecai, malay mo kaya ka niligay ng Panginoon dyan para maging queen para sa pagkakataong ito. Para magamit mo yung posisyon mo para tulungan yung mga kababayan mo. Alright? So kung hindi ka nilagay ng Panginoon dyan sa posisyon mo bilang leader o kung saan ka mang lugar, hindi para sa iyong sarili lamang. Tama ba? Yan ay itulong mo rin dapat sa iba. Kagaya ng ginawa ni Mordecai. Pinaalala na si Esther, hindi ka nandyan sa posisyon mo yan para wala kang gagawin. Mayroon ka dapat gagawin. Ang sagot naman ni Esther sa 4 verse 16, ang sabi niya, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo, matatagpuan sa Susa, at pag-aayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain sa loob o uminuman sa loob ng 3 araw, araw o gabi, at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno ring gaya ninyo. At pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas, at kung mamamatay ako, ako ay mamamatay. Kung sabi ni Esther, bahala na. Mamamatay ako kung mamamatay. Maligtas ko lang ang aking mga kababayan. Mayroon ba tayong ganoon na karakter? No? Saan hinugot ni Esther ang kanyang lakas, ang kanyang tapang, para pumunta sa hari. No, courage is the ability to act on what we know is right and good. Kung anong tama. Hindi lang tayo matapang gumawa ng kabulastugan. Tapang para gumawa ng tama. Ay, at lakas ng loob ang ialay. Ito yung ingredients ng mga taong nagtatagumpay. Di ba? Courage. Di ba? Courage gives us confidence that we can be successful. At lalo na tayo mga Kristiyano, we have an extra resources. Yun yung mga promises ng ating Panginoon. Kaya kung mayroong matapang na gumawa ng mabuti, tayo dapat Di po ba? We have an extra resources that God promised help in time of need. This bring us boldness to face any situation, kagaya ni Esther, that comes our way. Minsan, ang isa sa mga courageous things to do is to run. Kagaya ng ginawa ni Joseph, di ba? Tinangbuhan niya ang tukso. Hindi yung lalapit ka sa tukso. Kung alam mong ikapapahamak mo, takbuhan mo yan. Di ba? The Bible speaks of courage to stand firm against all evil, to remain strong in faith, to resist temptation, to do what is right. The more we learn to rely on God, the more we are courageous we will become.
So, ibig sabihin, hindi lang basta matapang si Esther dahil may Diyos siya. So, yung tapang natin, hindi dapat doon sa, sa sarili natin. Dahil malakas tayo, dahil ganito, ganyan, dapat ang pinagkukunan natin ng tapang ay dahil may Diyos. Di ba ba? That's bring us in our second point. No? Esther, faith and trust in God. Esther, faith and trust in God. Sabi niya kay Mordecai, sige, sabi sa 16, di ba? Ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na matagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain, uminuman sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako ay aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Pagkatapos ipupunta ako sa hari, mga labag sa batas, at kung ako'y mamamatay, ako'y mamamatay. So may tiwala siya sa Diyos. Di ba? Mayroon siyang pinanghahawakan na hindi siya papatayin. Bakit? Dahil alam niya na mayroon siyang Diyos na mag-iingat sa Kanya. Kaya malakas ang loob. Dapat ganun tayo. Malakas ang loob natin, di ba? If I lose my life in the attempt to save my people, I shall lose it cheerfully. Yung sabi ni Esther. Di ba? Kung mamamatay ako, bahala. Ang Diyos sa akin. Ayaw ko lang na may mangyayaring masama sa aking mga kababayan, wala akong ginawa na aksyon. Di ba ba? Ang sabi ng 1 Samuel, or magagawa ko ang aking tungkulin. You are in the position that para may gagawin ka. Nung sabi ng 2 Samuel 10 verse 12, be strong and let us fight bravely for our people in the cities of our God. The Lord will do what is good in His sight. So, basta gawin mo ang inuutos sa'yo, lumaban ka, ipagtanggol mo ang aking mga kababayan, at bahala ang Diyos sa gagawin niya. May gagawin ng Panginoon. Di ba yung nating kanta? Alam kong may magagawa. Di ba? Ang sabi ni Paul sa Acts 20 verse 20, however, I considered my life worth nothing to me. If I only finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of God's grace. So yung buhay natin, hindi natin yan hawak. Yan ay hawak ng Panginoon. It should be used in His kingdom, in His purpose, and His will. Di po ba? And that because of faith of Esther, sabi ron sa Hebrews 11:33, although hindi siya binanggit dito, Hebrews 33 verse 34, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what has promised, who shut the mouths of the lions, sa 34, quenched the fury of the flames, escaped the edge of the sword, was weakness, was turned to strength, and become powerful in a battle, and routed foreign armies. So dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon, He conquered kingdoms. Di ba? Quenched the fury flames, escaped the edge of the swords. Once weakness, ang ginawa ng Panginoon ay pinalakas. He turned into strength. Because alam nila kung sino yung backup nila. Ang Panginoon. Right? So ano dapat ang gagawin pag tayo ay
post against the wall, lakasan mo ang iyong loob. Tiwala lang. Pangalawa, faith sa Panginoon. Alright? Pangatlo, tawag ka ng rescue. Yan. Call for a divine help. Yan. Ang sabi sa 16. So, ang ginawa nila? Go, gather all the Jews who are in Susan, fast for me. Do not eat or drink for 3 days, and night or day, and I maid will fast also, as fast as you do. When this done, I will go to the king, even do against the law, and I perish. Anong ginawa nila? Sila ay nag-fasting. Bakit kailangan nila mag-fasting? Mayroon silang problema. Malaki ang kanilang problema. 1 million. 1.1 million ang kailangan nila. Natin pala. Kaya ba natin to mag-fasting? 3 days and 3 nights without eating any food? Alright? Fasting is the intentional avoidance of food in order to more fully communicate with God and focus on His concerns. So, hindi lang abstinence ng food, but to focus on God. Kasi nga, mayroon silang problema, mayroon silang urgent needs. Sila ipapatayin lahat. Di ba? Alam mo, pag nag-fasting po kayo, wala na kayong ibang iniisip kundi yung tiyan nyo. Kaya ang gagawin nyo, tatawag talaga kayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Kaya yung mind mo nakapokus talaga sa Kanya. Kasi pinapadama dito eh. Naalala mo bakit ka nagpa-fasting? Dahil may problema, matinding problema. Wala kang ginawa buong araw kundi manalangin. At lahat halos ng pangyayari sa Biblia na they have faced a life and death situation, ang ginagawa nila, nagpa-fasting sila. Di mo ba? Ang sabi doon sa pinag-aralan natin last week, naalala mo ba yun? Yung kay King Jehoshaphat. Ganon din ang ginawa nila. In 2 Chronicles 20 verse 3. Nung malaman nila na napalagiran sila ng kalaban, ang sabi ni King Jehoshaphat, alarm, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lords and proclaim a fast of all Judah. So for the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they come from every town in Judah to seek Him. So lahat sila, sama-sama na nagpapasting. Kaya ba natin yan lahat tayo? Alam niyo po, kapag kayo nagpapasting, tipid. Yung ulam mo ng isang araw, yung pala nakakain. Kasi hindi na uubos. So maraming benefits ng fasting. Hindi ka lang nakatipid. So may sexy ka pa. Lalo kapag napalapit sa Panginoon. Di ba? Try nyo po. Mayroon po siyang health benefits. Ayan. Basahin po natin. Jonah 3 verse 4. Ayan, lipat tayo sa Jonah. Ayan. Buksan niyo na po yung mga Bible kasi hindi ko po nailagay. Ayan. Ito po yung story ni Jonah doon sa Nineveh. No? Ang sabi sa 4, nagpasimulang pumasok si Jonah
4 hanggang 10. Nagpasimulang pumasok si Jonah sa lungsod na may isang araw na lakarin ang layo at siya'y sumigaw. 40 araw pa at ang Nineveh ay mawawasak na. At ang mamamayan ng Nineveh sumampalataya sa Diyos. Sila ay nagpahayag ng ayuno, nagsuot ng damit sako mula sa pinakadakila sa kanilang hanggang pinakamahamak-hamak. Sa 6, Naang balita ay dumating sa hari ng Nineveh, sila'y tumindig sa kanyang trono. Hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Sa 7, gumawa siya ng pahayag at pinalathala sa buong Nineveh. Sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao, huwag tumikim ng anuman ang tao, ni hayop man, ang bakahan at kawan man, huwag silang kakain ni inom man ng tubig. Kundi magbalot ng damit sako at ang tao at hayop at dumating ang taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay. Sanayin sino ang nakakalam na maaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa kanyang nagniningas na galit upang tayo'y huwag mamatay. Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinasabing gagawin niya sa kanila at hindi niya iyon ginawa. Yung sabi ni Jonah, 40 days from this day, dudurugin ng Panginoon ang inyong lugar. So anong ginawa nila? Walang kakain hanggat walang nahuhuling isda. Hindi, iba yun. Sa Muro Ami pala. Walang kakain, walang iinom, tao man o hayop, lahat ay magpapasting. So can you imagine? Pati yung alaga niyong mga hayop ay nadamay. Ni tubig man o anuman, walang kain, iinom. Lahat, damay-damay na. Dahil doon sa kanilang ginawa, ano pa yung ginawa nila? Nagsisi sila sa kanilang kasalanan. So that's very important. Nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo po, yung kasalanan po ay ano po yan? A blockage sa blessings ng Panginoon. Nung sila ay nagsisi, dumating yung blessings ng Panginoon. Anong nangyari sa kanila? Can you imagine? Nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabi gawin niya sa kanila at hindi na yun ginawa. Nagbago, imagine. He changed his mind. Naalala niyo po ba kung sino lang ang nagpabago sa isip ng Panginoon? Si Moses. Panginoon, pag pinatay mo silang lahat, masisira ang pangalan mo. Di ba? During those times na nandun si Moses sa Mount Sinai, nangyari doon sa baba, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Galit na galit ang Panginoon. It's the same thing with Nineveh. Dahil sobrang kasamaan. Kaya pinadala si Jonah, binigyan na sila ng warning. 40 days from now, magiging Sodom at Gomorrah kayo. Pero, dahil pinakita nila yung kanilang seriousness, nagsisi ng kasalanan, God changes His mind. Hold back His wrath.
Yung pong Esther 4 verse 6 serve as several doctrine or learnings. Desperation and urgency. Fasting signifies urgency of the situation. Ang binigay sa kanila ni Haman, ganun din, 1 buwan. Mas matindi sa atin, 15 days lang. Within 15 days, kailangan makapag-produce kayo ng kalahating milyon. Can you imagine? Di ba? The Jewish people are facing eradication, and their collective fasting was response to their desperate needs for God's intervention. Walang ibang makapagbigay ng solusyon ng ating mga problema. It is God only. God's intervention. Fasting unites the community. Bigay ng utos ang hari. Lahat, walang kakain. Lahat ay mag-aayuno, magdasal. Sapagkat tayo mamamatay. We should seek God. So yun ang utos ni Mordecai sa mga Hudyo. Ang sabi ni Esther. Alright? It reflects the idea that collective prayer and fasting or ang tawag natin dito is corporate prayer can lead to divine action. Si Esther, ang kanyang purpose, bakit siya nag-fasting? Dahil pag kinausap niya yung hari, na huwag siyang papatayin. Preparation sa kanyang pakikiusap sa hari. Meron ba tayong mga, gustong gawin or big decision in life? I think we should apply this one. Career, pag-aasawa, or naghahanap ka ng asawa, bakit ka nag-fasting? Kasi wala kang mahanap. Makita. Di ba? Yun ang purpose ni Esther. Sabi dyan. Alright? So ito na. Dumating na. After mag-fasting ni Queen Esther, pumunta siya sa bulwagan ng hari. At naghanda siya ng banquet o magpapakain. So bago niya patayin si Haman, papakainin niya muna. Di ba? Ang sabi doon sa Esther 5 verse 1, nang ikatlong araw, nagsuot si Esther after niya mag-fasting ng kanyang damit, pangrena at tumayo sa pinakaloob sa bulwagan ng palasyo ng hari sa tapat ng tirahan ng hari at ang hari ay nakaupo sa kanyang trono sa loob ng palasyo at sa tapat ng pasukan ng palasyo. So nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng Reyna ang paglingap ng hari, kaya't inilawit ng hari kay Esther ang ginto at sitro na sa kanyang kamay at lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. So inabot. Pag hindi inabot sa iyo doon, patay ka. Papatayin ka. Kasi wala kang appointment. O hindi ka pinatawag. Kaya lang, King Xerxes found favor kay Esther. O Esther found favor sa hari. Bakit nagkaroon siya ng pabor sa hari? Dahil sobrang ganda ni Esther. Hindi, dahil nag-ayuno siya, nanalangin siya. Di ba? Sa 3, itinanong ng hari sa kanya, ano iyon, Reyna Esther? Ano ang iyong kahilingan? Ibinigay ko sa iyo kahit kalahati ng kaharian. Ano ang iyong kahilingan? Ibibigay sa kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sa 4, sinabi ni Esther, kung ikalugod ng hari, pumunta sa araw na ito ang hari at si Haman sa salo-salo na inhanda ko sa hari. So naghanda siya ng salo-salo.
si Esther at sinabi sa 5 at sinabi ng hari, dalhin mong madali dito si Haman upang magawa namin ang gaya ng nais ni Esther. Kaya't pumunta ang hari at si Haman salo-salo na hinundan ni Esther. Alright? Sa 5 verse 6. Samantalang uminom sila ng alak, sinabi ng hari kay Esther, ano ang iyong kahilingan? Ipagkaloob ko sa iyo, ano ang iyong kahilingan at kahit kalahati ng kaharian ay ipagkaloob sa iyo. Sumagot si Esther, aking kahilingan ito ay kung ako'y nakalingap ng paglingap sa paningin ng hari at kung kalugdan ng hari ipagkaloob sa akin ang kahilingan, pumunta ang hari si Haman sa salo-salo upang ihanda sa kanila. Bukas aking gagawin ang gaya ng sinasabi ng hari. So hindi pa niya sinabi. Ini-invite lang yung dalawa para umattend doon sa banquet. Ano ba tawag doon? May tawag tayo doon eh. Yung ginagawa natin sa ano? Hindi, yung sa SM? Sa Vikings? AWK. Kalugdan ng hari, ipagkaloob sa akin ang aking buhay ayon sa aking pakiusap at ang aking mga kababayan ayon sa aking kahilingan. So nakikiusap siya na spare ang kanyang buhay at ang kanyang mga kababayan sapagkat kami ay pinagbili at ang aking bayan upang ipahamak. So binenta, nagkaroon ng premyo. Ang sino mang makapatay sa lahat ng mga Hudyo ay mayroong 10,000 na dinaryo. Sabi niyan. Sabi sa 4, sapagkat kami ay pinagbili at ang aking bayan upang ipahamak, upang patayin, upang lipulin. Kung kami ay pinagbili lamang bilang mga iliping lalaki at babae, okay lang sana. Sabi niya, ako'y tumahimik na sana sapagkat ang aking kapighatian ay hindi dapat ihambing sa mga wala sa hari. Ang sabi ng hari, nang magkagayoy sinasabi ni Haring Asueros kay Reyna Esther, sino siya at saan naroon na mag-akalang gumawa ng ganito? Ang sabi ni Esther, ang isang kaaway at kalaban, ito ang masamang si Haman. Nang magkagayoy natakot si Haman sa harapan ng hari at ang reyna. Andin ang ginawa ng hari, dahil sobrang galit niya, umalis siya. Pumunta siya sa hardin. Ngunit pagbalik niya, nakiusap si Haman kay Reyna Esther. Kaya lang sumubsob siya doon sa upuan ni Reyna Esther. At nakita ni Haman. Ay nakita ng hari. Sabi ng hari, gusto mo bang patayin si Esther sa harapan ko sa tahanan ko? Kaya ang ginawa sa kanya ay hinuli siya at binitay. So ganon ang ginawa ng Panginoon sa kanila. But then again, there's another problem. Tapos na si Haman, there's another problem. Yung execution ng mga Hudyo. Nakiusap uli si Reyna Esther. Esther uses her influence to reverse the king's decision. Kailangan sabi ng hari, hindi na pwede. Kung ano man ang aking inutos, yun na yun. May batas sa kanila na kung anong inutos ng hari ay hindi mababali. So ang ginawa ng hari, nag-order siya ng another EO, executive order. Gumawa uli ang hari. Ang sabi doon sa 8 verse 5, sa gayon tumindig si Esther at tumayo sa harapan. So pumunta ulit siya sa hari. Nakiusap ulit siya. Ang sabi doon sa 11, sa pamagitan ng mga ito, pinapahintulutan, ito yung order ng hari, pinapahintulutan ng hari ang mga Hudyo na nasa bawat lungsod na nagtitipon at isang galang ang kanilang buhay. So, nag-order ang hari na pwede niyong ipaglaban niyo yung mga sarili.
So kasi dati, bawal sila lumaban. Ngayon, inutos na nga rin na pwede niyong ipagtanggol lang yung mga sarili upang puksain, patayin at lipulin ang anumang sandatahang lakas ng alinmang bayan at lalawigan na sasalakay sa kanila, kasama ng kanilang mga bata at ang mga babae at sasamsamin ang kanilang ari-ari. Sa 16, 8:16. Nasundan niyo po? 8 verse 16. Nagkaroon ng mga Hudyo ng kaginhawahan, kasiyahan, kagalakan at karangalan. 17, at sa bawat lalawigan at bayan saan man, dumating ang utos ng hari at nagkaroon ng mga Hudyo ng kasiyahan, kagalakan at kapistahan at maraming mula sa mga tao ng lupain tinawag ang kanilang sarili na mga Hudyo sapagkat takot sa mga Hudyo ay dumating sa kanila. So nagkaroon ng takot sa buong lugar, sa buong Persia. Bakit? Kasi si Mordecai na promote na second in command ng hari. Ganon din si Esther. So although mayroon pa rin lumaban sa kanila, pero hindi nanalo sa kanila. So the Jews defeated their enemies. Meron ba dyan? The Jews defeated their enemies. Ayan. So lahat ng sumugod sa kanila, pinatay nila lahat. So ganun sila pinagtanggol ng Panginoon. Nung nakaraan, pinuksa nila lahat. So ganun. Hanggang ngayon, ang intention pa rin ng lahat ng nakapalibot na bansa sa kanila is puksain pa rin ang mga Hudyo ng Israel. Pero hindi nila magawa-gawa. Bakit? Because they are chosen people of God. Halos po sa kanilang lugar ay yung pong missile sa kanila parang kwitis lang. Di ba? And then ano nangyayari? Dahil nanalo, nagkaroon ng celebration. Alright? The Jews celebrate their victory. Ito ang isang piyesta ng mga Hudyo na kung saan sineselebrate nila ngayon. Ito po yung Feast of Purim na sinasabi. Ito ay pag-alaala ng kabutihan ng Diyos na sila i-eradicate o patayin, pero niligtas sila ng Panginoon. So ganun din tayo mga kapatid, no? Sometimes sa buhay natin parang katapusan na. O para bagang wala nang tigil yung ating problema. Ganun talaga eh. You need to understand, but nandito pa tayo sa mundo, wala talaga tigil yung problema. Kasi this universe is being cursed. Problema talaga yan. But the good thing is, meron tayong Diyos na nandyan na pwede natin tawagan. So, sa pagdating sa mga problema natin sa buhay, lahat naman tayo may problema eh. Yung iba nga, mas mabigat pa ang problema sa iyo. Diba? Kaya lang, mayroong paraan. Mayroong way para maresolbahan natin ating problema. Anong gagawin? Mag-fasting. Manalangin. Mabigat ba ang problema mo? Health issue ba yan? Ano mang inaharap mo? Kagaya ni Queen Esther, marubdob na panalangin at pag-auyono ang kailangan natin. Let us pray. Lord, salamat po sa mensahe niyo ngayong umaga. Panginoon, salamat po sa buhay ni Esther. Salamat po sa buhay ng mga Hudyo na ginamit mo ang ehemplo
Paano ba, Panginoon, pag sa amin nangyari ang matinding problema, matinding pagsubok, life-threatening situation, Panginoon, dapat namin isuko ito sa inyo, Panginoon. Dapat namin lumapit kami sa iyo, Panginoon. Mayroon ba sa kalagitnaan natin, mayroon tayong mga problema, mayroon tayong mga kahilingan sa Panginoon. Pwede mong ilapit yan sa Panginoon. Pwede kang mag-pray. Panginoon, tulungan niyo po ako. Pwede kang manalangin dyan sa kinaupuan mo. Yan ang sabi ng Bible, isa o dalawa na nag-uusap sa aking pangalan ay nariyan ako. Mayroon ka bang kahilingan, kapatid? Bat-bat ka ba ng problema? Pwede mong ilapit sa Panginoon. Pero bago tayo lumapit sa Panginoon, kagaya ng ginawa ng mga tao sa Nineveh, sila'y nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang malaking hadlang kung bakit hindi tayo nakakalapit sa Panginoon or hindi dinidinig ng Panginoon ang ating mga kahilingan dahil mayroon tayong nagagawang kasalanan. Pwede ba ihingi mo sa Panginoon right now yung mga kasalanan na naging hadlang bakit tayo hindi dinidinig ng Panginoon? Tatahimik ako saglit. Pwede kayong manalangin. Ilapit niyo sa Panginoon ang mga sarili-sarili nating kahilingan. Panginoon, narinig niyo po ang panalangin ng bawat isa. Ang aking dalangin, Panginoon, na ibaling niyo po ang iyong atensyon sa lugar na ito at dinggin ang aming mga panalangin. Panginoon, malaki po ang pangangailangan ng bawat isa. Pero sa inyo po, Panginoon, ay wala pong imposible. Panginoon, inaalay po namin ito sa inyo. Hindi po ito kaya namin, Panginoon, kung wala po kayo. Kayo po ang magpala, magbigay, Panginoon, katugunan sa aming mga panalangin. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, yung pong pangailangan ng iglesia. Kailangan po namin mag-raise, Panginoon, ng malaking halaga. Tulungan mo po kami. As we journey, Panginoon, as you fulfilled yung mga pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man. Kayo po ang gumawa ng paraan. Kayo po ang magbigay ng way para po, Panginoon, mabuo yung pong kailangang halaga para po may transfer, Panginoon, yung pong title
ng lupang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gawin niyong himala. We thank you in advance, Panginoon, sa gawin mong katugunan sa bawat isa na aming panalangin. Bless each and everyone, Panginoon. Kayo po ang magpala sa bawat isa. Ito sa dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone.